Magandang araw po mga aking mga kaibigan dyan, mga kakonstruksyon. Narito po kami ngayon at eto, nagmimix po kami or naghahalo kami ng para doon sa magiging mortar ng form blocks yung ginagamit po sa mga pang-wall. Guys, ito po yung ginagawa po namin. Okay. Yan, may graba po yan, may buhangin po at may simento. Ang timpla po nito guys ay ang cement po is isang bag na cement. Tapos yung buhangin is 2.5 na buhangin. Tapos yung graba naman is 5 sacks o 5 bags. So bali class B po siya. Ito yun. Yan. Yan, yun po yung magiging mortar. Ipapakita ko po sa inyo later yung tinatawag na firm blocks, yung bagong teknolohiya ngayon. Yan. So guys, ito na oh. Dahil na-mix na namin or nahalo na namin, ito na. Ilalagay na po namin dito sa yung pinaka-tubo niya. Yan. Yeah. Dahil ang pinaka-purpose po nito guys, pagdating ng mga 7 days, dadalhin po ito sa testing center. Doon siya para pag iti-testing siya sa mismo testing center. Para doon siya makita kung pasado doon sa class B. Yun yung magiging mortar sa or palaman doon sa gagawing form block. Yan. Ito. Pagkatapos yan guys, bubuksan yan. Meron naman bukasan ito. Ito. Yan, binubuksan niya dito. So, pag nabuksan na yan, parang siya, parang muhon kung tingnan. Yun yung dadalhin sa testing center. Yan. Para doon natin malaman kung pasado siya, saka po siya gagamitin na magiging mortar doon sa form block na gagamitin po ng pang wall ng mga building. So yan na po guys oh. Ayan, papuno na po itong bali pang pang-anim siya na Yan. Pag binuksan ito yun eh. Pag binuksan ito, talabas yan. 24 hours pwede siyang buksan tapos ibabad siya sa tubig para ma-curing. At curing time niya mga 7 days. Yun, magkakaroon na po siya ng pwede na siyang dadalhin sa testing center. Ayan. Yun. Kasi to siya guys, bali yung itong timplang ito na simento isang bag at buhangin 2 kalahating bag at graba 5 na bags. Bali ito po yung tinatawag na class B. Bali 3,000 PSI po ito guys. Kaya kailangan po para mas nakasigurado na pasok po siya sa 3,000 PSI, dadalhin po ito ng testing center pag abot ng 7 days. Yan, yun yung magiging mortar doon sa gagamitin na form block. Mga gagamitin na pang wall sa mga building. Guys, ito na po yung pinaka muhon. Yan. Binaklas na po ito. Yan. Yun. Ganyan po pagbaklas niyan kasi bali lang. Meron lang siyang pinaka lock na di-thread. Yan. Ito na po yung tinatawag po na form block. Ayan. Kung mapapansin po niyo yung hinahalo at ginawang muhon para lang dadalhin sa testing center pagpasado po doon sa class B. Para po yung gagamitin dito, ito yun. Yan. Ito yung tinatawag na form block. Makabagong gamit po ito guys. Yan, ito yung mga makabago na gamit. Yan. Ang form blocks, ito yun. Kung pansinin po natin, ito ang paggagawa ito. Dito ibubuhos yung halo na yon. Dito ibubuhos. Yun yung magiging mortar. Dito. Ibubuhos dito at saka yung pinakapalaman talaga niya na papatungan din itong isa.
Although di ko pa maipakita ito sa ngayon guys kasi yung pagkakabit kasi ano pa siya, sample pa lang po ito. So wala pa po dito yung marami sa delivery. So pinapakita ko lang po ito para kahit papaano may advance ko po sa inyo ipapakita. Ang size po nitong tinatawag na form block, ito po yung pinaka size niya. Ayan. Yung pinaka thickness or kapal, ayan o. Ayan, bali ano po ito guys, 15 cm. Tapos yung haba nito guys, ayan o. Haba, ayan o. So 1 meter. Tapos yung kanyang height guys, ito. Yung height naman niya is ayan o. So 25 po yung kanyang height. So mas mabilis po itong gagawin compare po sa hollow block kasi ang hollow block, kung pansinin po natin ang haba po noon is 40 lang, ito 1 meter po. Kaya mas mabilis po itong gamitin. Doon naman sa pagkakabit, parang CHB pa rin naman. Ang pagkakabit nito is ganun pa rin naman. Ang standard ng bakal is depende po. Ang standard kasi paglalagay ng dowels, pagtutusok dito ng dowels, ibabarina. Depende po sa ano kasi ang standard natin pwedeng 40 cm, pwedeng 60. So parang CHB pa rin naman ang procedure. Yun nga lang, mas maganda po siya ito. Alam niyo po kung bakit mas maganda itong gamitin dahil finish na po siya guys oh. Yun. Unlike sa CHB na magpa-plastering pa kayo, ito siya kapag naipatong na itong katulad niya na form block din, pag naipatong, skim coat na lang dun sa mga dugtungan. Wari ito yung pinakadugtungan, papatungan dito, parang sitting pa rin ang CHB, pero skim coat na lang ang ipapatong, hindi tulad nung hollow block na or CHB na magpa-plastering ka pa. So medyo bawas po ito sa gawa itong ganitong ang form block, kaya medyo mas makatipid kayo nito. Yun nga lang, medyo although talagang mas matibay compare sa hollow block kasi ang hollow block is nag-uugnay lang na bakal nito yung pinaka dowels at saka yung meron siyang horizontal at saka vertical. Pero ito, maliban nito, ang hollow block wala siyang bakal na nilalagay. Ito meron siyang pinaka wire mesh ito. Yan, may mga wire mesh siya. So ibig sabihin ito, may palaman siya nito. Binuo siya ng ganon. Ang CHB wala totally siyang bakal, nilalagay lang siyang bakal pag in-install na. Merong dowels na horizontal pa vertical at pa horizontal. So ganun kaganda ito siyang gamitin kasi di na po kayo kailangan mag-plastering pa, skim coat na lang dun sa mga dugtungan. So sana guys magustuhan niyo po ang aking video at sa part 2 nito may papakita ko po sa inyo pag na-deliver na po dito yung items mismo na maramihan. Ipakita ko po itong procedure kung paano po ito kinakabit. In-advance ko lang ito. Parang CHB lang naman din, parang hollow block din ang pagkakabit. Medyo nga lang siya, mas mahaba kasi 1 meter ang kanyang haba at 25 ang kanyang height at ang kapal niya is 15. Parehas lang naman din sa size na hollow block. So yun lang guys at sana magustuhan niyo po ang aking video ito at maraming salamat sa patuloy na nanonood sa aking munting channel. Maraming salamat.